Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, naglabas na ng pahayag si Ann Curtis kaugnay sa sexist remarks ni QC 4th District Representative Bong Suntay. Ayon sa aktres, hindi nito tinatanggap ang paghingi ng tawad ni Suntay at hiniling sa Ethics Committee na huwag itong palampasin. Sa ibang balita, naapula noong Sabado ng umaga ang sunog na sumiklab sa residential area sa Nia Road, Barangay Pinyahan, QC. Nagsimula ang apoy Biyernes ng gabi kung saan umabot sa Task Force Bravo ang sunog na tumagal ng halos 8 oras. Ayon sa QC government, hindi bababa sa 970 na pamilya ang naapektuhan habang 7 ang naitalang nasugatan sa insidente. Samantala, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang vlog na nakahanda umano ang kanyang defense team na sagutin ang mga katanungan tungkol kay Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon kay VP Sara, pinili ng kanyang team na huwag munang detalyadong sagutin ang mga aligasyon dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy sa pagharap sa kaso. Nitong linggo, hiniling ng ICC prosecution sa Pre-Trial Chamber 1 na atasan ng defense team ni dating Pangulong Duterte na linawin ang papel ng 6 na Pilipinong abogado na nabanggit sa confirmation of charges hearing. Nais ng prosecution na makumpirma kung ang mga abogado na ito ay bahagi talaga ng defense team ng dating Pangulo. Sa sports, gumawa ng kasaysayan si tennis star Alex Ayala matapos na makapasok bilang kauna-unahang Pinay sa BNP Paribas Open Round of 16. Nakalusot si Ayala matapos na mag-retire ang American star na si Coco Gauff dahil sa injury nito sa braso. Noong linggo rin, nagkasa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. Pinangunahan ng Gabriela at Kabataan Party List ang nasabing pagtitipon sa Liwasang Bonifacio habang iba't ibang grupo rin ang nagkilos protesta sa Mendiola, Manila City. Nitong Lunes, lumampas sa $100 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, ang unang pagkakataon mula noong 2022, kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ng DOE ang ilang oil company sa Metro Manila na naunang nagtaas ng presyo ng petrolyo kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa at multa. Bunsod dito, hindi sigurado si Energy Secretary Garin kung hanggang kailan ang double oil price hike at sinabing, only God knows. Sa ibang balita, sinimula ni PBBM ang kanyang working visit sa New York, USA sa kabila ng kinakaharap na krisis sa bansa kung saan isusulong ng Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa non-permanent seat ng United Nations Security Council para sa 2027 to 2028 term. Samantala, pinili ng pamunuan ng Iran si Mojtaba Khamenei bilang bagong supreme leader ng Iran matapos masawi ang amang si Ayatollah Ali Khamenei sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Habang nitong Martes, epektibo na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ang presyo ng gasolina nasa 7 pesos hanggang 13 pesos per liter. Sa diesel naman, pumalo ng 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos per liter at sa kerosene na 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos per liter. Samantala, kinumpirma ng DMW ang napaulat na nawawalang Pinoy seafarer sa Sea of Hormuz sa harap ng missile attack ng Iran. Sa exclusive interview ng DZXL News sa asawa ng seafarer na si George Francis Miranda, sinabi nito na lulan ito ng tugboat para tulungan ang na-stranded na container ship, Safin Prestige, pagkatapos tamaan ng missile attack noong March 4. Habang iginiit naman ni PBBM na hindi pa rin magre-rejoin ang Pilipinas sa Rome Statute o ang kasunduan na nagtatag sa ICC. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala nang ibang paliwanag ang Pangulo tungkol dito. Sa ibang balita, ibinahagi ng Philippine Eagle Foundation ang pinakabagong Philippine Eagle Chick 32 na si Bayani, na anak ng Philippine Eagles na sina Dakila at Sinag. Nitong Miyerkules naman, 1 taon na mula nang maaresto at dalhin si dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands para sa mga kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay nito, iginiit ni VP Sara na ang nangyaring kidnapping sa kanyang ama ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit na sandata sa politika o sa personal na interes. Samantala, sinabi naman ni Representative Pulong Duterte na habang buhay na aalalahanin ng mga Pilipino ang araw na ito
ito na isa umanong pampulitikang paghihiganti. Sa ibang balita naman, tiniyak ng DSWD na magsisimula na sa March 17 ang pamamahagi ng 5,000 pesos fuel subsidy sa mga apektadong PUV driver sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa DSWD, ipapasok sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ang mga driver na makikinabang sa programa. Nitong Miyerkules din ay kinumpirma ni PBBM na nasa Portugal si Zaldico at pinaghahanap na ng mga otoridad. Ayon sa Pangulo, plano rin ng pamahalaan na magsumite ng red notice sa Interpol habang nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Portugal upang maibalik siya sa bansa. Nitong Huwebes, nilinaw ni MMDA Officer Gabriel Co na hindi uubra ang suhestyong ipatigil muna ang paghuli sa mga road violator dahil may batas na dapat sundin at kung hindi ay mas lalo lamang gugulo ang lansangan. Sa gitna rin ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, sinertipikahan ng urgent ni PBBM ang panukalang bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis. Samantala, itinalaga naman ng Pangulo sa bagong posisyon si Tourism Secretary Cristina Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sa Nueva Ecija naman, naaresto na ang 4 na sospek na dawit sa pagbaril at pagsunog sa 2 sakay ng isang kotse. Nasa pool mismo sa CCTV ang pangyayari kung saan pinaghahanap pa ang gunman at isa pang sangkot. Ngayong Biyernes, 3 araw mula nang ipatupad ang big-time oil price hike, ay umaaray na ang mga mangingisda dahil nasa 500 pesos na ang nalulugi mula sa kanilang arawang kita. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na kung tatagal pa ito ng 1 to 2 weeks ay posibleng hindi na makapangisda ang mga ito, lalo na't 70% ng kanilang gastos sa paghahanap buhay ay para talaga sa gasolina. Samantala, pumalo na sa 2.96 milyon ng mga Pinoy ang walang trabaho ngayong January 2026 kumpara sa 2.17 million unemployment rate noong 2025 ayon sa PSA. Sa ibang balita, pinuna ni Harry Roque ang litrato ni Naga City Mayor Leni Robredo na nakasakay sa bus pa Maynila habang nagtatrabaho. Ani Roque, magpakatotoo naman ang alkalde dahil iyon ang gusto ng mga tao. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alona Adriano, keeping you in the loop.